Nangamba ang COMELEC na baka hindi na raw maabot ang target na araw sa pag-iimprenta ng mahigit 70 milyong balota na gagamitin sa eleksyon 2025. Ilang oras lang kasi matapos nilang ipakita ang bagong hitsura ng balota, kailangan na naman itong ulitin dahil sa panibagong TRO na inilabas ng Korte Suprema laban sa pag-disqualify sa ilang aspirant. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang nakuha ng vlogger at senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos. Kasunod ito ng kanyang petisyon para pigilan ang COMELEC na ideklara siyang nuisance candidate o panggulo lang. Nakakuha din ng TRO sa Korte Suprema si dating Albay Governor Noel Rosal at dating Mandawi City Mayor Jonas Cortez na parehong kinansela ng COMELEC ang COC. These TROs, they enjoin or prevent the COMELEC from implementing the resolutions, considering the candidates are either disqualified or a nuisance candidate. So that means they have to be included in the ballot. Sabi ng COMELEC, susunod sila sa utos ng Korte Suprema. Kailangan daw nila ng 2 hanggang 3 araw para madagdag sina Rosal at Marcos sa balota. Napaka-crucial yung linggong ito. Sapagkat yung linggong ito yung magsisimula muli ang COMELEC ng pag-iimprenta ng balota. At again, ating pong kinukumit, pinapangako, the COMELEC will always comply at this point with the Supreme Court directive. Pero sabi ng Korte Suprema, may mga iba pang mga kalintulad na petisyon na kanilang dinidinig. 25 petitions ang nakafile ngayon sa national at local position at 22 naman sa party list. Pero lumabas ang TRO ng Supreme Court. Bago lumabas ang TRO ng Supreme Court, ipinakita pa naman ng COMELEC sa media ang bagong ballot face. Nakasama na ang isang senatorial aspirant at 8 local aspirant na nauna nang idinagdag sa balota matapos sila makakuha ng TRO mula sa Supreme Court. Sa listahan ng senatorial aspirant, naalis na si Chavit Singso na nag-withdraw sa pagtakbo. Nadagdag naman si Subair Gintum Mustafa, kaya raw may ilang aspirant na naiba ang numero sa balota. Pinasok po natin si Ms. Mustafa, unang-una pong bumaba ay si Olivar, Ong, Pacquiao, Pangilinan, Kerubin, Kibuloy, Ramos, Revillame, Rodriguez, Sahidula hanggang kay Salvador. Hindi na po gumalaw pagkatapos pa dyan dahil tinanggal po natin yung dahil sa pag-withdraw ni Singson. Naisa na ng COMELEC na makapag-imprenta na muli ng balota bukas pero posibleng sa Biyernes na ito gawin. Sa bawat pangalan kasi na ihahabol sa balota, kailangan baguhin ang database ng mga aspirant, magsagawa ng serialization ng bawat balota at gumawa ng mahigit 1,600 na ballot face. Prosesong inaabot ng 2 hanggang 3 araw. May agam-agam ang COMELEC na baka hindi na nila kayanin ang target nila na April 14 para matapos ang pag-iimprenta ng 73 million na balota. Kahit pa posible raw na 1.5 million ballots kada araw ang maproduce nila. Titiyakin daw nilang hindi maapektuhan ng deployment nito at ng iba pang kagamitan sa halalan. Wala pong epek sa araw ng halalan. Basta dapat mga 2 linggo bago mag-eleksyon na distribute na ng COMELEC ang lahat ng election paraphernalia sa ating pong sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi meron po tayong final testing and sealing 1 linggo bago mag-eleksyon. Sabi naman ng Supreme Court, kinokonsidera nila ang epekto ng mga TRO sa printing ng mga balota. The court does consider the printing of the ballots, of course. But then it did remind the COMELEC in the case of Marquez, the case decided earlier that the COMELEC should also be aware that in disqualifying candidates, there is a big chance that these candidates are going to be bringing the issue before the Supreme Court and that the Supreme Court would need time to actually resolve their cases. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.